Malayo-layo pa nga ating karawan pero ipagkakaroon na tayo ng baka. Akala ko nga ay karning pato. Nagulat nga ako nakakatay na pala yung isang baka. For the first time, pinagkatay din. Uy, hindi gid ganun. At ayun na nga pala yung mga baka, umuwi na sila. Galing nga pala sila sa ilog, uminom ng tubig. Kaya yan mukhang pagod na pagod sila. Hindi nga pala natin baka yan, baka nga pala yan ng mga gulang natin. Pero syempre makikikatay tayo. 4 na nga ng hapon nang umalis kami sa bahay. Ang totoo ay hanapin natin ang nabaliang baka. Katabi nga pala kami ni mama dyan sa una ng una. Habang kumakain kami ng bayabas. Kinakabahan na nga siya dyan kung makita pa namin yung nabalian. Dahil malapit-lapit na tayo sa ating pupuntahan, ito na, napakahirap na nang. Parang gusto ko na maglakad ng 1 kilometro. Uy, hindi ganun. Iiwan nga lang natin yung sasakyan natin dyan, tas maglalakad pa tayo. Tuyot na rin nga pala dito yung ilog. At wala na halos mainuman ng baka. Dati nga ay tinatawid namin, lalo na yung mga kasagsagan ng bagyo. Hanggang dibdib ko pa nga daan. Ang lakas-lakas pa ng agos. Kaya mga kasama ko talaga ay sinasakal ko na lang. Para hindi ako iwan. Uy, hindi ganun. Sila nga pala yung mga kasama natin na maghahanap ng si Jonas, si Buladong, at si Kilon, ang mukhang baka. Nahuli na nga kami dyan ni Jonas dahil inaayos niya pa ang kanyang short, baka mahubaran. Malayo-layo pa nga ang ating lalakad. Marami pa tayong pagdadaan. Nadaanan nga namin itong napakagandang palay na malapit ng anihan. Mga ilang araw na lang siguro ay pwede na. Uy, hindi ganun. Dami nga kaming dalang tubig dyan dahil mapapalaban tayo sa pagkakit ng bundok. At kung meron nga palay tayo na daanan, meron din ditong sibuyas. Siguro ay katapusan ng Marso o ngayong Abril. Pwede nang anihin. Kaso ngayon napakamura talaga ngayon ng bili. Para namang hindi nagpagod ang mga magsasaka. Para bang pinamigay na lang. Syempre wala siya magagawa kundi itinda na lang kaysa mabulok. Dito naman yung palay ni Manong Fred. Dami na siyang laman pero matagal-tagal pa. Kailangan pa kasi natin ng top dress na abos. Sa mga oras na yan nahuli na nga ako. Si Jonas ang makain na ng bayabas. Sabi niya hindi na lang daw sana siya sumama. Dahil inigal talaga siya ng sobra. Pero wala siya nagawa dahil mas masarap ang papait ng baka mamaya. Kaya ang sabi niya dyan ay hanapin na daw namin. Dahil nire-reportan sa atin na may nabaliang baka. Dali-dali talaga kami pumunta dyan. Kaya tawagan nga natin ngayon pero hindi pa rin sumasagot. Inip na nga dyan si Auntie Bukay ninyo at si Paring Bulado. Kaya kahit di natin na-contact yun, tumiretso pa rin tayo. Bahala na si Batman kung saan natin hahanapin ang baka na nabalian. Uy, hindi ganun. Patuloy na nga ulit kami dyan sa paglalakad at mukhang pagod na kaagad tayo. Napakamot na lang ako ng ulo dahil hindi natin alam baka maligaw tayo. Uy, hindi ganun. At dahil puro paakyat na tayo sa bundok, uhaw na naman si Jonas ninyo. Stop na. Nas. Nos. Hoy. Dahil hindi pa rin namin mahanap yung baka, ay kinokontak ulit namin. Paikot-ikot na lang kasi kami, hindi pa rin namin nakikita. At ito nga pala yung tinatawag na karot sa bundok. Ang sabi nga nila ay nakakalason daw ito kapag mali ang ating pagprase. Sobrang nga palang napakatinik na to. Binibilad nga pala nila tong laman na to matapos balatan. At yan nga po pala ay bumubukol na Ibig siya. sabihin ay pwede na nating ani. Napakadaming ang karot o namin na yan dito. Pero hindi kami nagkukuha. Baka tayo malaso. At ayan na nga ay kanya-kanya kami hanap. Parang gusto na namin ni Jonas bumalik dahil sobrang daming napakakating damo. Pero dahil pinili pa rin natin nandito na tayo sa tinatawag naming lago. Nandito daw kasi banda yung baka. Medyo nagtagal-tagal pa nga kami dyan ng konti dahil hinahanap pa rin namin yung baka. Tignan na nga nila yung gilid-gilid sa taas pero wala pa rin. Pagod na nga yung ating mga kasama. Kaya yan binigyan na ng tubig. Yung telescope nga rin namin kung makita ka. Pero mukhang wala pa rin. Kaya kailangan talaga namin ikutin ulit. Baka abutin tayo ng gabi. Hoy, hindi gano. May mga gabi nga rin pala ditong tubig. Dahil siguro hindi natutuyan ng tubig. At ayan meron nga rin pala mga siling labu. Sa mga oras nga na yan ay hiwalay na kami. Kaya imbes na naganap kami ni mama ay ng sili kami. Napakadami naming siling labu yung nakuha. At dahil kasusunod ko kay mama ay nahulog pa nga ako dyan sa baka. Pero buti na lang hindi tayo nabali. Di ba ang pinunta natin dito ay maghanap ng baka. Pero ba't naghahanap tayo ng sili? Maya-maya ay sumigaw na yung mga kasama namin. Nakita na pala nila yung baka. Hindi na natin pala pinakita. Pinatay na pala nila at kanya-kanya na lang rin silang bit. At ayan rin pala yung mga alaga nilang kami. Ang ganda nga ng mga kulay, lalong-lalo na yung puti. Kukunin ko nga sana kaso baka huli pa tayo ng may-ari. Uy, hindi ganun. Pagkatapos gid nila katayin, ay umuwi na nga 6 kami. 6 PM na nga pala mahigit yan na naglalakad tayo. Mamadali na nga kami at baka mabutan pa tayo ng gabi. Lulutuin pa kasi agad yung iba ditong karne. Yung atay at yung pagpapaitan lang naman. At sising-sisi na naman si Jonas sa kanyang buhay. Pero sabi ko okay lang naman dahil uuwi niya naman ng isang pa. Kahit hayaan, nagkalakas loob na naman siyang magbuhat. At syempre may take out pa yun mamaya. Uy, hindi ganun.